Kumusta kayo mga kaibigan at maligayang pagdating muli sa Marcus Aurelius Tagalog. Nakaranas na ba kayo ng nakakainis na sitwasyon kung saan ang taong gusto ninyo ay biglang naging malamig o mas malala pa, ganap na kayong binabaliwala? Parang isang sandali, nasa inyo ang atensyon nila at sa sumunod na sandali ay parang wala kayong nakikita. Para itong paghuli ng paru-paro. Habang hinahabol mo, lalo itong lumalayo. Paano kung ginawa mo na ang lahat para mapansin ka nila, para makipag-ugnayan sa iyo, o kahit para ma-miss ka nila at wala pa ring nangyayari? Paano kung nakaupo ka roon at inaalala ang bawat interaksyon, umaasa sa isang senyales, ngunit ang tanging natatanggap mo ay katahimikan? Well mga kaibigan, kung pamilyar sa inyo ang lahat ng iyan, kung gayon ngayon ang araw para baliktarin ang sitwasyon. At kung iniisip ninyo na nangyayari lang ito sa mga nobela o pelikula, manatili kayo sa akin dahil ngayon ay susuriin natin ng malalim kung paano haharapin ang sitwasyong ito at bawiin ang inyong kapangyarihan. Hayaan ninyong simulan ko ito sa isang sipi mula kay Maya Angelou na tumatagos sa kaibuturan. Huwag kailanman gawing prioridad ang isang tao kung sa kanila isa ka lang opsyon. Totoo iyan at masakit dahil totoo. Kung sinusubukan mong akitin ang isang bagong tao, ibalik ang isang tao mula sa bingit ng distansya, o kahit gawin ang iyong ex na mapagtanto ang iniwan nila, ito ang katotohanang kailangan mong marinig. Habang ginagawa mong prioridad ang isang tao, lalo mong binabawasan ang iyong sariling halaga sa kanilang paningin. Hindi pinahahalagahan ng mga tao ang ibinibigay sa kanila ng madali. Pinahahalagahan nila ang kailangan nilang paghirapan. At dito mo sisimulan na ibahin ang dinamika pabor sa iyo. Isipin ito, sinusubukan mong lumapit sa isang bagong tao, ngunit sa halip na suklian ka, sila ay lumalayo. O baka naman ang iyong ex na umalis at ngayon ay umaasa kang mapagtanto nila ang nawala sa kanila. Ngunit ito ang malupit na katotohanan. Habang hinahabol mo, lalo silang hindi nagkakagusto sa iyo. Pakiramdam nila ay nasa kanilang palad ka at hanggat alam nilang naghihintay ka roon, wala silang dahilan para ma-miss ka o pag-isipan muli ang kanilang desisyon. Ngunit paano kung magagawa mong makita kanila sa ganap na ibang liwanag? Paano kung sa halip na mag-focus sa kanila, simulan mong mag-focus sa iyo? Narito ang kailangan mong maunawaan. Ang atraksyon ay binuo sa pagnanais at ang pagnanais ay lumalago sa espasyo sa pagitan mo at nila. Ang distansya na nililikha nila, hindi iyan ang hudyat mo para humabol. Iyan ang iyong gintong pagkakataon para umatras at lumikha ng puwang para maramdaman nila ang iyong kawalan. Hindi namimiss ng mga tao ang laging naroon. Namimiss nila ang hindi nila makamtan. Kaya kung sila ay nagiging malamig, tigilan ang pagsisikap na isara ang puwang. Hayaan mong maramdaman nila ito. Hayaan mong maupo sila sa katahimikan. Hindi ikaw ang dapat humahabol, ikaw ang dapat nilang hinahabol. Linawin natin ito, karapat-dapat kang habulin. Ikaw ang premyo dito. Kung ito ay isang bagong tao na sumusubok sa sitwasyon o isang ex na nag-isip na mas maganda ang damo sa kabilang panig, kailangan nilang maunawaan ang isang bagay. Hindi ka lang nakaupo at naghihintay para malaman nila kung gaano ka kaganda. Kung sila ay malamig, hayaan sila. Kung binabaliwala ka nila, hayaan silang mag-isip sa desisyong iyon. Dahil sa sandaling tumigil ka sa pagsisikap ng husto, doon sila magtataka kung ano ang nangyari sa taong inakala nilang laging nandoon. Alam kong nakakatukso na magpadala ng huling text na iyon, tumawag ng isa pang beses, o aksidenteng makasalubong sila. Ngunit huminto ka sandali at tanungin ang sarili mo, ano ba talaga ang ginagawa mo?
Sinusubukan mong patunayan ang isang bagay sa kanila. Samantalang, sa totoo lang, dapat ay pinapatunayan mo ang isang bagay sa iyong sarili. Karapat-dapat ka sa isang tao na hindi kayang mawala ka, hindi isang taong walang pakialam, malamig, o tinuturing kang parang hindi mahalaga. Narito ang hamon ko sa iyo ngayon. Umurong ka. Tigilan ang pagsisikap na ipaalam sa kanila ang iyong halaga at simulan mong kumilos na parang alam mo na ito. Dahil kapag pinahahalagahan mo ang iyong sarili, kumakalat ang enerhiyang iyon at maniwala ka sa akin. Ito ay kaakit-akit. Napapansin ng mga tao ang kumpiyansa. Napapansin nila kapag tumigil ka sa pagsisikap ng husto. Napapansin nila kapag bigla kang hindi available. At doon nagsisimula ang kanilang kuryosidad. Bakit hindi ka humahabol? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Ano ang ginagawa mo na mas interesante kaysa sa kanila? Kita mo, kapag umatras ka, lumilikha ka ng espasyo para sila ang lumapit. At kung hindi sila lumapit, well, hindi sila karapat-dapat sa iyong oras sa simula pa lang, ngunit mas madalas, bumabalik sila. Kung ito ay isang bagong tao na biglang napagtanto na baka mawala ang kanilang pagkakataon, o isang ex na nagsisimulang magtaka kung nagawa nila ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay, ang pag-atras ay ang pinakamataas na galaw ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila kung ano ang nawawala sa kanila nang hindi nagsasabi ng isang salita. Kaya, ano ang ginagawa mo ngayon? Nakaupo ka pa rin ba roon at naghihintay na mapansin ka ng isang tao? Sinusuri mo pa rin ba ang iyong telepono bawat ilang minuto umaasa sa isang text? Tigilan mo na, mas magaling ka diyan. Sa sandaling simulan mong kumilos na parang ang hindi ka panipaniwala, mataas na halaga na tao ka. Sa sandaling iyon ay magbabago ang lahat. Hindi mo kailangan mamalimos ng atensyon. Natural mo itong naaakit kapag nakatayo ka sa iyong kapangyarihan. Malapit ko nang ibahagi sa iyo ang 7 power moves na magpapakapanganib sa iyo na maging lubhang kaakit-akit. Kaya kaakit-akit na wala silang pagpipilian kundi umupo at mapansin ka. Kaya tigilan na ang pagkapit, tigilan ang paglalaro ng maliit, at maghanda para umangat dahil ang ipapakita ko sa iyo ay ganap na magpapabago sa laro. Hayaan ang taong iyon, ang taong nag-isip na maaari kanilang balewalain, na makita kung ano ang pakiramdam kapag nakatayo ka sa iyong lakas. Hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila. At bago tayo sumisid ng malalim, narito ang isang maliit na gawain para sa iyo. Isang affirmation na gusto kong ilagay mo sa comments sa ibaba. Ako ay kaakit-akit. Simple, ngunit malakas. Ang 3 salitang iyon ang nagtataglay ng susi sa lahat ng pag-uusapan natin sa mga susunod na sandali. Hindi lang ito tungkol sa pagsasabi. Ito ay tungkol sa paniniwala at pagmamay-ari ng kapangyarihang iyon. Kaya sige, isulat mo at ipahayag mo. Dahil ito ang pundasyon ng pagbabagong gagawin mo. Ako ay kaakit-akit. Isulat mo, paniwalaan mo, at panoorin kung paano magsisimulang magbago ang lahat pabor sa iyo. Hindi mo kailangan ng papel para sumulat. Isulat mo lang sa comments ng 1 beses at tuluyan. Maniwala ka sa akin, maaaring mukhang maliit na gawain ito, ngunit napakalaki nito. Kailangan mong paniwalaan ito. Ako ay kaakit-akit. Tulad ng sinabi ng ating matalinong stoikong alamat na si Epictetus, unang sabihin mo sa iyong sarili kung ano ang gusto mong maging at pagkatapos ay gawin ang kailangan mong gawin. Dito nagsisimula ito. Hindi ka maaring nakaupo lang at naghihintay na patunayan ng iba ang iyong halaga. Kailangan mo itong ipahayag sa iyong sarili muna. Kaya sige, ipahayag mo ng malakas sa comments at tingnan ko kung gaano ka kaseryoso sa paggawa ng pagbabago.
Kung gusto mong magbago ang mga bagay pabor sa iyo, ito ang iyong sandali para sabihin at paniwalaan, ako ay kaakit-akit. Tingnan natin ang iyong kapangyarihan sa aksyon. Ilibing ang desperasyon. Mga kaibigan, pag-usapan natin ang unang hakbang sa ating paglalakbay sa pagbawi ng inyong kapangyarihan kapag may nagpaparamdam ng distansya at hindi kayo pinapansin. Ilibing ang desperasyon. Ang hakbang na ito ay tungkol sa pagtatago ng inyong desperasyon at pagtatakip sa inyong reaksyon. Maaring itong pakinggan na madilim, ngunit maniwala kayo sa akin. Ang hakbang na ito ang magliligtas sa inyo mula sa emosyonal na kaguluhan at magbabalik ng kontrol sa inyong mga kamay. Ngayon, maaaring iniisip ninyo, pero paano ko hindi magre-react kung ang taong pinapahalagahan ko ay lumalayo? Naiintindihan ko. Likas sa tao ang magpanik kapag nararamdaman nating may lumalabas sa ating kontrol. Ngunit tandaan, itinuturo ng stoicismo na kontrolin natin ang ating mga reaksyon, hindi ang mundo sa paligid natin. Magsimula tayo sa isang simpleng katotohanan. Sa sandaling magpakita kayo ng desperasyon, ibinibigay ninyo ang lahat ng inyong kapangyarihan. Pag-isipan ninyo, kapag may hindi pumapansin sa inyo, naniniwala na sila ang may hawak ng itaas. Sa pamamagitan ng pagre-react sa gulat, kinukumpirma ninyo ang kanilang kontrol. Binibigyan ninyo sila ng emosyonal na kalamangan nang hindi man lang sila nag-i-exert ng anumang pagsisikap. Minsan nang sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Kung ang inyong mga iniisip ay lumalabas sa desperasyon, tiyak na magre-react kayo mula sa takot sa halip na lakas. At ang takot, mga kaibigan, ay hindi kaakit-akit. Ano ang kaakit-akit? Control. Isipin ito. Nagte-text kayo sa isang tao. Marahil ay bago pa lang, marahil ay ex. At bigla silang huminto sa pagre-reply. Nararamdaman ninyo ang lumulubog na pakiramdam sa inyong tiyan, ang balisang kaisipan na gumagapang. Ano ang nagawa kong mali? Dapat ko ba silang i-text ulit? Baka busy lang sila. At diyan nagsisimula. Bumubuo ang desperasyon. At bago ninyo malaman, nakaupo na kayo doon at tinitingnan ang inyong telepono bawat ilang minuto, umaasa na may lalabas na notification. Ngunit narito ang punto. Ang desperasyon ay hindi banayad. At habang lalong nagiging desperado kayo, mas mananatili silang malayo. Nararamdaman nila ang enerhiyang iyon mula sa malayo. Kaya sa halip na sumuko sa mga pag-uudyok na iyon, ilibing ang desperasyon na iyon. Ngayon ang paglibing sa desperasyon ay hindi nangangahulugang pagbaliwala sa inyong damdamin. Nangangahulugan ito ng pagmamay-ari ng mga ito. Pinapayagan kayong malito, malungkot o masaktan kapag may lumalayo, natural iyan. Ngunit itinuturo ng stoicismo na bagamat hindi natin makontrol ang ating mga emosyon, makokontrol natin kung paano tayo tumutugon sa mga ito. Dito pumapasok ang pagsasanay ng emosyonal na disiplina. Kapag naramdaman ninyong tumataas ang pagkabalisa, huminga ng malalim at ipaalala sa inyong sarili, ako ay hindi mapipigilan. Ito ay isang simpleng kumpirmasyon, ngunit may taglay itong napakalaking kapangyarihan. Hindi kayo nagmamakaawa para sa kanilang atensyon dahil alam ninyo ang inyong halaga. Hindi ninyo kailangang habulin ang isang taong hindi nakikita ito. Maging totoo tayo sandali. Kung iniisip ninyo, pero paano ko lang titigilan ang pakiramdam ng desperasyon? Hindi iyon ganoon kadali. Naiintindihan ko kayo, pero hulaan ninyo, hindi ninyo kailangang ihinto ang pakiramdam ng desperasyon. Kailangan ninyo lang ihinto ang pagpapakita nito. Ito ay tungkol sa pagsasanay ng pagpigil. Ang unang hakbang ay kontrolin ang inyong mga aksyon, kahit na ang inyong mga emosyon ay pakiramdam
ay wala sa kontrol. Tigilan ang pag-text sa kanila. Tigilan ang pagtingin sa kanilang social media. Tigilan ang pag-ulit ng bawat pag-uusap sa inyong isip. Gaya ng sabi ni Seneca, hindi ang taong may kaunti, kundi ang taong naghahangad ng higit, ang dukha. Sa pagnanais ng kanilang atensyon, ginagawa ninyo ang inyong sarili na emosyonal na dukha. Ngunit ang magandang balita, kayo ang may kapangyarihang huminto. Narito ang kaunting humor upang magpatuloy kayo. Isipin ang desperasyon tulad ng labis na masigasig na sales lady sa mall. Alam ninyo kung sino, hinahabol kayo, sinusubukang ipatikim sa inyo ang kanilang produkto, iginigiit na bigyan lang ninyo ito ng pagkakataon. Ano ang ginagawa ninyo? Tumakbo kayo sa kabilang direksyon, hindi ba? Well, hulaan ninyo. Kapag hinahabol ninyo ang isang tao ng may desperasyon, kayo ang nagiging sales lady na iyon at sila ang nagiging taong tumatakbo patungo sa labasan. Walang gustong ibenta ng desperasyon. Kaya paano ninyo isasama ang hakbang na ito sa inyong buhay? Magsimula sa maliliit na aksyon ng pagpigil sa sarili. Sa susunod na maramdaman ninyo ang pag-uudyok na mag-text sa kanila o tingnan ang kanilang social media, pigilan ang inyong sarili. Ipaalala sa inyong sarili na kayo ang may kontrol. Ang inyong halaga ay hindi nakasalalay sa kanilang tugon. Sa katunayan, habang lalong hindi kayo nagre-react, mas nagiging makapangyarihan kayo. Hindi ito nangangahulugan na naglalaro kayo ng laro. Nangangahulugan ito na pinoprotektahan ninyo ang inyong sariling kapayapaan. Ngunit paano kung nahihirapan kayo? Paano kung talagang nagpupumiglas kayo na huwag mag-react? Ayos lang iyon. Ang paglago ay isang proseso at ang stoicismo ay tungkol sa progreso, hindi perpekto. Magsimula sa pagbibigay sa inyong sarili ng espasyo upang maramdaman ng hindi kumikilos sa mga damdaming iyon. Subukang mag-journaling o makipag-usap sa isang kaibigan. Ngunit higit sa lahat, mag-focus sa inyo. Sa bawat pagkakataong nilalabanan ninyo ang pag-uudyok na mag-react, nagtatayo kayo ng emosyonal na lakas. Pinapatunayan ninyo sa inyong sarili na sapat kayo, mayroon man o wala ang kanilang atensyon. Para tapusin ito, hayaan ninyong iwan ko kayo ng isa pang hiyas ng stoicismo mula kay Epictetus. Hindi ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka mag-react dito ang mahalaga. Ito ang inyong oras upang patunayan na anuman ang ikilos ng iba, nananatili kayong may kontrol sa inyong sariling emosyon, sa inyong sariling halaga, at sa inyong sariling buhay. Hindi kayo desperado, kayo ay kanais-nais. Patuloy na sabihin sa inyong sarili, ako ay hindi mapipigilan. Ilagay ito sa comments, mga kaibigan. Sabihin ng malakas, isulat, at paniwalaan dahil kapag inilibing ninyo ang desperasyon na iyon at nagsimulang mamuhay mula sa isang lugar ng lakas, mabilis na magbabago ang sitwasyon kaysa sa inyong naiisip. At mga kaibigan, kung hanggang sa puntong ito ay mayroon kayong anumang katanungan, ibang pananaw, o maging sarili ninyong kwento na ibabahagi, mangyaring ilagay ito sa comments. Magkaroon tayo ng pag-uusap tungkol dito. Pag-usapan natin kung ano ang pinakaangkop na solusyon para sa inyo. Maaring kakaiba ang inyong paglalakbay, ang inyong sitwasyon, at sama-sama nating mahahanap ang tamang pamamaraan. At manatili kayong nakakapit ng mahigpit dahil ang susunod na 6 na hakbang ay mas magpapalalim pa dito. Nagsisimula pa lang tayo at maniwala kayo sa akin, ang susunod na darating ay ganap na magpapabago sa paraan ng paghawak ninyo sa inyong mga relasyon at sa inyong pagpapahalaga sa sarili. Patuloy tayong sumulong. Ikalawang hakbang, maglaho sa katahimikan. Alam kong iniisip ninyo, katahimikan. Hindi ba iyan passive? Hindi ba nila ako makakalimutan? Well, sasabihin ko sa inyo,
Hindi nila kayo malilimutan kung susundin ninyo ang lahat ng 7 hakbang mula sa video na ito, kaya manatili kayong nakatutok. Gayunpaman naiintindihan ko, totoo ang takot na makalimutan. Pero hayaan ninyong itanong ko ito. Gusto ba talaga ninyong kalimutan ang inyong sarili dahil lang sa labis kayong nahuhumaling sa ibang tao? Talaga bang handa kayong isakripisyo ang inyong sariling halaga, ang inyong sariling paglago, ang inyong sariling dignidad, para lang patuloy na subukan ng isang taong hindi man lang makapagbigay sa inyo ng bahagi ng kanilang atensyon ngayon? Makinig kayo. Ang katahimikan ay hindi tungkol sa pagiging passive o mahina. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Kapag nanahimik kayo, hindi kayo umatras, kayo ay sumusulong. Pinaparamdam ninyo sa kanila ang pagkawala ng inyong enerhiya. At kung iniisip ninyo na makakalimutan nila kayo, nagkakamali kayo. Hindi binubura ng katahimikan ang inyong presensya. Pinapalakas pa nito. Pinapaisip nito sa kanila, teka, bakit hindi nila ako hinahabol? Ano ang namiss ko? Mali ba ang pagkakilala ko sa kanila? Kapag naglaho kayo sa katahimikan, hindi nila kayo nakakalimutan, nararamdaman nila kayo sa kawalan. Ngunit kung patuloy kayong manghahabol, hahalo kayo sa background tulad ng white noise. Kaya, ano ang pipiliin ninyo? Patuloy na magmakaawa para sa kanilang atensyon at mawala sa proseso o umatras at hayaan silang maramdaman ang pagkabalisa sa inyong pagkawala. Isipin ito. Tumigil kayo sa pagte-text, tumigil kayo sa pagtawag, tumigil kayo sa pagre-react. Bigla, nag-i-scroll sila sa kanilang telepono at napagtanto na wala na kayo. At maniwala kayo sa akin, kapag naglaho kayo, mapapansin nila. Magsisimula silang magtaka. Teka, bakit sila nanahimik? May nagawa ba akong mali? May kasama na ba silang iba? Iyan ang kapangyarihan ng katahimikan. Pinipilit nitong punan nila ang kawalan ng sarili nilang iniisip at kawalan ng katiyakan. Hindi lang ito katahimikan, isa itong taktikal na galaw. At huwag nating balutin sa asukal ito. Kung nakaupo kayo doon at takot na makalimutan kayo, talo na kayo. Bakit ba napaka-focus ninyo sa pagpapaalala sa kanila tungkol sa inyo? Bakit hindi kayo nakafocus sa pagpapaalala sa inyong sarili? Kayo ang premyo dito. Kayo ang nagbibigay ng halaga, ang nagdaragdag ng enerhiya sa kanilang buhay. Kung lumalayo sila, sila ang nawawalan, hindi kayo. Hindi kayo isang taong naghihintay sa gilid para sa mga mumo ng atensyon. Kayo ay isang taong naguutos ng atensyon sa pamamagitan lamang ng pag-iral sa sarili ninyong kapangyarihan, at kung hindi nila nakikita iyon, oras na para ipakita sa kanila sa pamamagitan ng katahimikan, hindi salita. Narito ang mahalaga. Kapag nanahimik kayo, binibigyan din ninyo ang inyong sarili ng espasyo para magmuni-muni at lumago. Humihinto kayo sa pag-aksaya ng enerhiya sa pagsisikap na ibalik ang isang taong lumalayo na. At sa halip, sinisimulan ninyong hilahin ang inyong sarili pabalik. Pabalik sa inyong layunin, pabalik sa inyong pagpapahalaga sa sarili, pabalik sa bersyon ninyo na alam na kayo ay hindi mapipigilan ng walang kanilang kumpirmasyon. Ngayon sasabihin ko sa inyo ang ilang matinding katotohanan. Ang paglaho sa katahimikan ay hindi madali. Maaring hindi ito komportable. Mararamdaman ninyo ang pagnanais na magpadala ng isa pang text upang subukang ayusin ang mga bagay, upang ipaliwanag ang inyong sarili. Ngunit narito ang katotohanan. Alam na nila ang inyong halaga. Hindi ninyo kailangang patunayan ito sa pamamagitan ng labis na pagpapaliwanag. Hindi kayo nananahimik para parusahan sila. Nananahimik kayo dahil karapat-dapat kayo sa kapayapaan.
Karapat-dapat kayo sa isang taong nakakakita ng inyong halaga nang hindi ninyo kailangang ipaalala sa kanila bawat segundo. Linawin natin ito. Ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa pagmamiss nila sa inyo. Ito ay tungkol sa pagtuklas ninyong muli ng inyong sariling kapangyarihan. Sa sandaling tumigil kayo sa pagsasalita, pagpapaliwanag at paghahabol, nababawi ninyo ang inyong enerhiya at sasabihin ko sa inyo ang enerhiyang iyon ay magnetiko. Hindi nila kayo makakalimutan. Sasaktan sila ng katotohanan na hindi na kayo doon nagre-react sa kanilang mga mumo. Ang mga mumo ay hindi pagkain at hindi kayo dapat makontento sa mga scraps. Narito kung paano ninyo isasama ito sa inyong buhay. Sa susunod na maramdaman ninyo ang pag-uudyok na makipag-ugnayan, huminto, huminga. Tanungin ang inyong sarili, ang text bang ito ay maglalapit sa akin sa sarili kong halaga o sinusubukan kong kumapit sa isang taong hindi nakikita ang aking halaga? Sa bawat pagkakataong nilalabanan ninyo ang pag-uudyok na iyon, ipinaalala ninyo sa inyong sarili na sapat kayo, mayroon man o wala ang kanilang atensyon. At kung nahihirapan kayo dito, tandaan, ang paglago ay nangyayari sa pagiging hindi komportable. Kung labis kayong komportable sa paghabol ng atensyon ng isang tao, iyan ay senyales na kailangan ninyong umatras. Ang katahimikan ay maaaring maging awkward sa simula. Ngunit sa katahimikan na iyon, ninyo muling matutuklasan ang inyong lakas, ang inyong katatagan, at ang inyong hindi maikakailang halaga. Hayaan ninyong tapusin ko ito sa isang makapangyarihang katotohanan ng stoicismo mula kay Epictetus. Hindi ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka mag-react dito ang mahalaga. Ito ang inyong oras upang mag-react ng may kapangyarihan, hindi gulat, upang mag-react ng may katahimikan, hindi ingay. Hayaan ninyong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam kapag inalis ninyo ang inyong enerhiya mula sa kanilang buhay. Hindi kayo desperado, kayo ay kanais-nais. Hindi kayo naghahabol, kayo ay nakatayo pa rin at sila ay babalik. At narito muli ang kumpirmasyon na iyon mga kaibigan, dahil ito ang gulugod ng lahat ng ginagawa natin dito. Ako ay hindi mapipigilan. Sabihin ito, paniwalaan ito, isabuhay ito. Dahil kapag naglaho kayo sa katahimikan, ipinaparamdam ninyo sa kanila ang lalim ng katotohanang iyon. Ilagay ito sa comments kung hindi pa ninyo nagagawa. Ako ay hindi mapipigilan. Ito ang inyong sandali upang angkinin ang inyong kapangyarihan. 3 hakbang ang panloob na sandata. Sige mga kaibigan, humanda na tayo dahil pupunta na tayo sa susunod na hakbang. Hubugin ang panloob na sandata. Ngayon alam kong iniisip ninyo, anong sandata? Ayoko silang saktan, mahal ko sila. At naiintindihan ko, hindi kayo naririto para maglaro ng isip o manakit ng sinuman. Ngunit hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ngayon, hindi para sa kanila ang sandatang ito. Ito ay para sa inyo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng panloob na lakas, katatagan, at pagpapahalaga sa sarili na magdadala sa inyo sa sitwasyong ito at higit pa. Ito ay tungkol sa pag-armas sa inyong sarili sa isip at emosyon, hindi nang may layuning manakit, kundi upang protektahan at itaas ang inyong sarili. Dahil sa totoo lang, kung kayo ang palaging nagbibigay, palaging naghihintay, palaging umaasa, sino ang nagpoprotekta sa inyo? Iyan ang dahilan ng panloob na sandatang ito. Narito ang matinding katotohanan, kapag may lumalayo sa inyo, hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa kung paano kayo kumikilos, kung paano kayo lumalago, at kung paano ninyo ginagamit ang distansyang iyon upang patibayin ang inyong sarili. Sa bawat segundo na ginugugol ninyo sa pagka-obses sa kanila, ibinibigay ninyo sa kanila ang higit na kapangyarihan
sa inyong mga emosyon, inyong mental na espasyo, at inyong kapayapaan. Kaya, ano ang gagawin natin? Huhubugin natin ang panloob na sandata na sisigurong kayo ay hindi matitinag. Isipin ito, ginagawa ninyo ang lahat para sa taong ito. Ibinubuhos ninyo ang inyong enerhiya sa kanila, binibigyan sila ng atensyon, pinapakitaan sila ng pagmamahal, at ngayon sila ay lumalayo. Ano ang karaniwang tugon? Takot, pagkabahala, desperasyon. Ngunit hindi para sa inyo. Gagawin ninyo ang isang kakaiba. Sa halip na mahulog sa emosyonal na pagbagsak, kayo ay lilingon sa loob at magsisimulang buuin ang inyong sariling kapangyarihan. Ganito kayo mananalo ng hindi nagsasalita. Pag-usapan natin ang stoicismo sandali. Minsan nang sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa panlabas na pangyayari. Realisahin ito at makakahanap ka ng lakas. Eksakto iyan ang tungkol sa hakbang na ito. Hindi ninyo makokontrol ang kanilang ginagawa, ngunit makokontrol ninyo kung paano kayo tutugon. At ang inyong tugon ay ang maging walang imik sa isip. Nakikita ninyo, hindi ito tungkol sa pagmamahal sa kanila ng mas kaunti. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa inyong sarili ng mas higit. Kapag hinubog ninyo ang panloob na sandata, hindi lang kayo nagre-react sa kanilang distansya. Inihahanda ninyo ang inyong sarili na umunlad nang mayroon man o wala sila. Hatiin natin ito. Ano ang ibig sabihin ng paghubog ng panloob na sandata? Nangangahulugan ito ng pamumuhunan sa inyong sarili sa paraang magpapalakas sa inyo laban sa pagtanggi, hindi tinatablan ng pagwawalang bahala at hindi kayang sirain ng kanilang pagkawala. Nangangahulugan ito ng pagpapataas ng inyong isip, inyong katawan, at inyong kaluluwa sa puntong ang kanilang mga aksyon ay hindi na nagdidikta kung ano ang nararamdaman ninyo sa inyong sarili. Titigil kayo sa pagka-obses sa kanilang mga galaw at magsisimulang kontrolin ang inyong sarili. Narito ang punto. Mapapansin nila kapag huminto kayo sa pagbibigay sa kanila ng lahat ng inyong atensyon. At sa halip ay sinimulan ninyong ibaling ang enerhiyang iyon sa loob. Tatama ito sa kanila. Mararamdaman nila ang pagbabago. Mararamdaman nila ang pagbabago sa dinamika ng kapangyarihan. Bigla, hindi na kayo ang naghihintay para sa kanilang atensyon. Masyado kayong abala sa pagbuo ng inyong kaharian. At iyan ang sandali na napagtanto nila na hindi na sila ang sentro ng inyong mundo. Ngunit sa oras na gawin nila iyon, labis na kayong nakatuon sa inyong sariling paglago na hindi na ito mahalaga. Maging totoo tayo, ang paghubog ng panloob na sandatang ito ay hindi madali. Nangangailangan ito ng disiplina, pagtuon, at kakayahang unahin ang inyong sarili kahit na pakiramdam ay hindi natural. Ngunit hulaan ninyo, karapat-dapat kayo rito. Karapat-dapat kayong maging secure sa inyong sariling halaga na ang distansya ng iba ay hindi kayo masisira. Hindi kayo isang taong guguho kapag umalis sila. Kayo ay isang taong bumabangon na nagiging mas malakas sa kanilang pagkawala, na humuhubog ng panloob na lakas na walang sino man ang makakakuha sa inyo. At kung nakaupo kayo doon at iniisip, pero mahirap ito, mahal ko sila, ayokong mawala sila, naiintindihan ko kayo, ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito. Hindi ninyo sila mawawala sa pamamagitan ng pagtuon sa inyong sarili. Sa katunayan, makakakuha lang kayo kung sila man ay babalik na pagtanto kung ano ang nawala sa kanila, o nalaman ninyo na hindi ninyo sila kailangan para maging kumpleto, kayo ang mananalo. Ang inyong paglago ay hindi mapag-uusapan. Kaya paano kayo magsisimula? Simple. Mag-focus sa kung ano ang nagpapalakas sa inyo. Magsimula ng isang bagong ugali, mag-gym. Matuto ng isang bagay na matagal na ninyong gustong matutunan.
Palibutan ang inyong sarili ng mga taong nagpapataas sa inyo, hindi nagpapapagod sa inyo. Habang mas ibinubuhos ninyo sa inyong sarili, mas nagiging hindi kayo mapipigilan. Sa bawat pagkakataong tuksuhin kayong tingnan ang inyong telepono para sa kanilang mensahe, ibalik ang inyong focus sa inyo. Tanungin ang inyong sarili, ano ang ginagawa ko ngayon upang maging mas malakas bukas? Ganyan ang pagbuo ng panloob na sandata. Tandaan ang sinabi ni Seneca, gaya ng isang kwento, gayon din ang buhay, hindi kung gaano kahaba, kundi kung gaano kaganda ang mahalaga. Ito ay tungkol sa kalidad, hindi dami. Ito ay tungkol sa kalidad ng inyong buhay, inyong paglago, inyong lakas, hindi sa dami ng text na ipinapadala ninyo umaasa sa isang tugon. Hubugin ang sandata sa loob ninyo na nagpapawalang halaga sa kanilang katahimikan. Dahil sa sandaling napagtanto ninyo kung gaano kayo kalakas, mararamdaman din nila iyon. At sa panahong iyon, kayo ang magdedesisyon kung karapat-dapat sila sa inyong oras. Kapag hinubog ninyo ang panloob na sandatang ito, kayo ay nagiging hindi mapipigilan. Nagbabago ang inyong enerhiya, nagbabago ang inyong mindset, at bigla hindi na kayo naghihintay para sa kanilang atensyon. Masyado na kayong abala sa pag-unlad. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Kaya, oras na para kumpirmahin muli, mga kaibigan, ako ay hindi mapipigilan. Ilagay ito sa comments, isulat ito, sabihin ng malakas. Dahil kapag hinubog ninyo ang sandatang ito, hindi lang kayo mabubuhay sa kanilang distansya. Magiging mas malakas kayo, mas kumpiyansa, at ganap na magnetic. Tandaan ito, ako ay hindi mapipigilan. Sa bawat pagkakataong nagdududa kayo sa inyong sarili, ulitin iyan. Sa bawat pagkakataong tuksuhin kayong manghabol, tandaan kung sino kayo. Hinuhubog ninyo ang sandata na nagpapahinto sa inyo. At mga kaibigan, malapit na tayo sa gitna ng ating video at kung kasama pa rin kayo, gusto ko kayong batiin. Hindi kayo isang taong madaling sumuko. Naririto kayo para lumago, magbago, at angkinin ang inyong kapangyarihan. Iyan ay nagtatakda na sa inyo mula sa karamihan ng mga taong umalis na sana ngayon. Kaya manatili kayo sa akin hanggang sa huli dahil hindi pa tapos ang paglalakbay na ito. Kailangan ninyong malaman ang kumpletong estratehiya. Ang bawat hakbang ay nakabatay sa nauna. At kung walang kumpletong larawan, bahagi lang ng solusyon ang nakukuha ninyo. Hindi ito isang solusyon sa isang hakbang. Ito ay isang ganap na pagbabago. Kaya mangyaring manatili kayo sa akin dahil sa pagtatapos nito, magkakaroon kayo ng game plan na walang iiwanan para sa pagdududa, desperasyon o kahinaan. Magkakaroon kayo ng kumpleto at hindi masisirang estratehiya upang hawakan ang anumang sitwasyon. Ipatuloy ang paghahanap, mga kaibigan. Dumako tayo sa susunod na hakbang. Ipatawag ang kapangyarihan ng misteryo. Ngayon, alam kong iniisip ninyo, bakit ako magiging misteryoso? Hindi ba mas lalo lang silang lalayo? Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ngayon, ang misteryo ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo kapag may nagpaparamdam ng distansya at nagsimulang hindi kayo pansinin. Natural na gusto ninyong ipaliwanag ang inyong sarili, mag-over-communicate, o subukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit narito ang totoo. Habang mas predictable kayo, mas nagiging hindi kayo nakakaintriga. Ang mga tao ay naakit sa hindi nila lubos na nauunawaan. Kung ilalabas ninyo ang lahat ng inyong baraha, wala na kayong iiwanan para sa kuryosidad. Ngunit kapag lumikha kayo ng misteryo, binibigyan ninyo sila ng isang bagay na hindi nila lubos na maunawaan. Nagiging isang enigma kayo, isang bagay na hindi nila malaman, at iyan ang nagpapagusto sa kanila na malaman pa.
Hatiin natin ito. Kapag umatras kayo at huminto sa pagbibigay ng lahat tungkol sa kung ano ang nararamdaman ninyo o kung ano ang ginagawa ninyo, magsisimula silang magtaka. Bakit hindi sila nagre-react? Ano ang nangyayari sa kanilang mundo na hindi ko alam? Hindi ninyo ipinapaalam ang bawat galaw na ginagawa ninyo at iyan ang nagpapagaling sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng misteryo. Hinihila nito ang mga tao nang hindi ninyo kailangang habulin sila. Isipin ito. Patuloy kayong nagte-text sa isang tao, nag-a-update sa kanila tungkol sa inyong buhay, ipinaalam sa kanila kung ano ang nararamdaman ninyo. Ngunit bigla huminto kayo sa oversharing. Naroroon pa rin kayo, ngunit hindi na gaanong available. Hindi kayo nagpo-post tungkol sa bawat maliit na bagay sa social media. Hindi kayo nagre-react sa kanilang katahimikan. Lumilikha kayo ng puwang sa pagitan ng alam nila at ng hindi nila alam. Ang puwang na iyon, doon lumalago ang kuryosidad. At habang mas nagtataka sila, mas iniisip nila kayo. Doon nakasalalay ang kapangyarihan. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang misteryo ay tulad ng isang imbitasyon ng walang mapa. Iniimbitahan ninyo silang alamin kayo, ngunit hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang direksyon. Kailangan nilang paghirapan iyon. At sa prosesong iyon, magsisimula silang pahalagahan ang inyong atensyon ng higit dahil napagtanto nila na hindi ito isang bagay na madali nilang mahuhulaan o makokontrol. Pag-usapan natin ang stoicismo sandali. Sinabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka mag-react dito ang mahalaga. Sa kasong ito, ang inyong reaksyon ay ang maging isang misteryo. Huwag mag-react sa paraang inaasahan nila. Huwag ninyo silang bigyan ng kasiyahan sa pag-alam kung ano mismo ang nasa isip ninyo. Sa halip, hayaan ang inyong mga aksyon o ang kawalan ng aksyon na magpataka sa kanila. Kapag ipinatawag ninyo ang kapangyarihan ng misteryo, binabago ninyo ang dinamika ng hindi nagsasalita. At tandaan ito, ang misteryo ay hindi nangangahulugang naglalaro ng mga laro. Nangangahulugan ito ng paglinang ng isang pakiramdam ng intriga sa pamamagitan ng hindi pagbubunyag ng lahat tungkol sa inyong sarili. Ito ay tungkol sa pag-alam sa inyong halaga at pagpapaubaya sa kanila na lumapit sa inyo dahil naaakit sila sa hindi nila lubos na malaman. Kapag ipinatawag ninyo ang kapangyarihan ng misteryo, kayo ay nagiging hindi mapipigilan. Kaya, narito ang inyong kumpirmasyon para sa hakbang na ito. Ako ay nakakaintriga. Sabihin ito, paniwalaan ito, at tingnan kung paano nagbabago ang dinamika kapag hinayaan ninyong ang kaunting misteryo ang magsasalita. 5, yakapin ang emosyonal na panangga. Sige mga kaibigan, dumako tayo sa susunod na mahalagang hakbang. Yakapin ang emosyonal na panangga. Ngayon, alam kong iniisip ninyo, emosyonal na panangga. Ano ba ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan ay pagbuo ng panangga sa paligid ng inyong mga emosyon upang hindi na kayo masaktan sa bawat maliit na bagay na ginagawa nila o hindi nila ginagawa. Kapag may lumalayo, ang inyong instinto ay baka pabayaan itong makaapekto sa inyo upang makaramdam ng sugat sa kanilang pagwawalang bahala. Ngunit narito ang katotohanan. Kung hahayaan ninyong ang bawat maliit na aksyon o kawalan ng aksyon ang magwasak sa inyo, ibinibigay ninyo sa kanila ang lahat ng kontrol at magtatapos na iyon ngayon. Ang emosyonal na panangga ay tungkol sa pagprotekta sa inyong sarili mula sa hindi kinakailangang emosyonal na pinsala. Hindi ito nangangahulugang titigil kayo sa pagmamahal o pagdama ng buo. Nangangahulugan ito na hindi ninyo pinapayagan ang kanilang pag-uugali na magpasya sa inyong kalooban, inyong halaga o inyong kaligayahan. Nagiging immune kayo sa kanilang mga laro. Kapag hindi kayo pinansin,
Sa halip na makaramdam ng pagtanggi, mananatili kayong matatag, alam na ang kanilang mga aksyon ay hindi naglalarawan sa inyo. Harapin natin ito. Kapag may lumalayo, ang unang dagok na inyong matatanggap ay emosyonal. Nagsisimula kayong magtanong sa inyong sarili, nagdududa sa inyong halaga, at nakakaramdam ng kahinaan. Ngunit doon pumapasok ang emosyonal na panangga. Pinipili ninyong hindi hayaan ang kanilang mga aksyon na magkaroon ng kapangyarihan sa inyo. Ito ay tungkol sa pagtindig sa inyong lakas at pagsasabi, "Ako ang may kontrol sa aking mga emosyon, hindi sila." Isipin ito, nanahimik sila. Hindi sila sumasagot sa inyong mga text o tawag. Ang dating kayo ay maaaring nadurog, nakaupo doon at nagtataka kung ano ang nagawa ninyong mali. Ngunit ang bagong kayo, niyakap na ninyo ang inyong emosyonal na panangga. Hindi kayo nadudurog sa kanilang katahimikan. Sa halip, mananatili kayong matatag. Alam na ang kanilang kawalan ng tugon ay hindi nagpapatinag sa inyong pagpapahalaga sa sarili. Nananatili kayong emosyonal na hindi tinatablan. Minsan nang sinabi ni Marcus Aurelius, "May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa panlabas na pangyayari." Realisahin ito at makakahanap ka ng lakas. Ito ang esensya ng emosyonal na panangga. Kinokontrol ninyo kung gaano karaming emosyonal na enerhiya ang inyong inilalaan. Kung lumalayo sila, sa halip na magbuhos ng higit pang emosyon sa isang sitwasyong hindi ninyo makokontrol, ibalik ninyo ang enerhiyang iyon sa inyong sarili. Isuot ninyo ang inyong emosyonal na panangga, pinoprotektahan ang inyong kapayapaan, inyong kaligayahan, at inyong paggalang sa sarili. At narito ang punto. Kapag may emosyonal kayong panangga, nagiging napakaakit kayo. Ang mga tao ay naakit sa mga taong emosyonal na ligtas, na hindi nadudurog o nagre-react sa bawat maliit na bagay. Nagpapakita kayo ng kumpiyansa at pagpipigil sa sarili. Magtataka sila kung bakit hindi kayo nanghahabol, kung bakit hindi kayo natitinag sa kanilang katahimikan. At doon nagbabago ang sitwasyon. Bigla, sila ang nakakaramdam ng kahinaan. Yakapin ang emosyonal na panangga at makikita ninyo kung gaano kabilis na magbabago ang mga bagay sa inyong pabor. Humihinto kayo sa paghahanap ng kanilang kumpirmasyon at nagsisimulang tumindig sa inyong sariling lakas. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig, ito ay tungkol sa pagiging emosyonal na hindi matitinag. At narito ang inyong kumpirmasyon para sa hakbang na ito. Ako ay hindi matatablan. Sabihin ito. Damhin ito. Isabuhay ito. Dahil kapag niyakap ninyo ang emosyonal na panangga, walang sino man ang makakawasak sa inyo. Kayang-kaya ninyong kontrolin ang inyong mga emosyon at iyan ang nagpapahinto sa inyo.